November 1 nga ngayon at ito ang maganap namin dito sa bahay. After ko ang paliguan si Riri, syempre kailangan bihisan natin yan. Alang naman iwanan natin nakahubo yan. Hindi kumpleto ang araw kung hindi ko papahiran si Riri ng skin shield lotion ng Human Nature. Ehem, HN baka naman. Grabe kasi yung lamok dito sa amin din. Naig pa ba kunawa sa laki at sa tindi kumagat. Syempre, para lalong amoy baby si baby, kailangan natin ng baby cologne. Yung gamit ko nga pala kay Riri is yung Baby Care Plus White. Sobrang bango kasi nito. Amoy nakakagigil na baby ganun. And syempre, yung next natin is yung moisturizer niya from Yubo. Nagpapatiuna pa nga sa akin, alam na alam niya talaga kung saan gagamitin. Diyos ko, kaarte-arte talaga ng batang are. Tignan mo nga naman may paggaya pa sa akin, vlogger yan. Kung nakripihan kayo sa intro ko kanina, dapat lang. Kasi wala namang ibang nakakatakot sa mini vlog na 'to kundi yun lang. Binigyang buhay lang talaga natin yung undas dahil araw ng undas. Ano daw? Pagkatapos ko nga siyang asikasuhin, pinainom ko na rin siya ng gamot niya sa ubo. Lagundi syrup nga pala yung gamot niya at buti na nga lang ay wala na siyang ubo. Kasi halos lahat kami dito sa bahay ay nagkaroon ng sipon at ubo. Bale halak na lang yung natira kaya pinapaubos ko na lang yung bottle ng lagundi syrup niya. Pagkatapos ko ang painumin si Riri ng gamot, ito babacuumin ko naman yan yung higaan namin. Ay nako, para sa katulad ko na may allergic rhinitis, sobrang useful at must have talaga nito. Grabe kasi wala na atang araw na hindi ako uminom ng anti-allergy. Diyos ko, baka mapag-goodbye kidney talaga ako nito. After nga sa may playpen, isinama ko na rin tong sa may sala. Siyempre, nonsense naman ang pagbabacuum natin kung yung paa natin galing sa labas ng playpen papasok na may alikabok. Parang nagsayang lang tayo ng pagod dun, di. Ganito nga lang yung ginagawa ko everyday before ng afternoon nap namin ni Riri. Or minsan siya lang. Yung tulog kasi ni Riri ay oras naman ng paggawa ko ng content or pagla-live. Pero this time, sobrang antok at pagod ko lang siguro talaga. Kaya nakatulog na talaga ako dito. Lately kasi I feel so unmotivated. Ano daw? Basta yun, pag pagod talaga yung utak mo, parang nakakawalang gana yung mga, alam mo yun, yung usual na ginagawa mo. Parang nababawasan yung drive mo. Driver yan. Basta yun, nababawasan yung motivation. Ang sarap-sarap na lang talagang matulog. At ayun na nga ang sinasabi sa hula, nakatulog na nga at napasarap pa. Uy, ti, gising na ti. Tamad na tamad pa nga akong bumangon dito kasi sobrang sakit ng ulo ko. Hindi ko alam kung bakit. Baka dahil wala akong pera. Charis. Mga alas 4 na nga 'to ng hapon kaya wala akong no choice kundi bumangon na rin kasi kailangan ko mag-asikaso para sa ganap mamayang gabi. Wala namang espesyal sa ganap namin, yung simple lang katulad ng mga nakagawian. Hindi na ako nagsuklay, nag-ipit lang ako ng buhok at inasikaso ko na itong malagkit. Yes, magbibiko tayo for today's video. Hindi ko nga inubos yung malagkit kasi plano ko magluto ng champurado. After nga ng 3 hugas, tinapon ko na rin yung tubig at isinalang dito sa aking multifunctional rice cooker. Shala! Lulutuin nga natin yan for 45 minutes. So habang naghihintay na pagdesisyonan ko na ang tirahin itong mga hugasan. Tirahin! Boom! Tira-tira dulce. Ito nga yung hugasan namin ng tanghali. Hindi ko siya nagalaw kasi alam niyo na it's Riri time. Ang cute ng lababo namin na may design. Ang tawag dyan ay touch of frost. Kumbaga kinakalawang pero useful pa din, ganun. Don't worry guys kung basang-basa pa yung mga plato kung itaob ko dito kasi confident naman ako na yung tulo niyan didiretso na sa lababo. Pagkatapos nga sa hugasin, saktong-sakto luto na itong malagkit kaya isi-set aside muna natin siya dahil magluluto naman tayo ngayon ng latte. Ang gamit ko nga ay itong coconut milk in pouch. Simutin natin yan, syempre sayang binayaran din natin yan. Nag-add lang ako ng konting hot water kasi hindi ko gusto yung masyado niyang thick na consistency. Then takpan muna natin, hayaan muna natin siya mag-simmer. After nga ng isang kulo, halu-haluin natin. Hindi ko na nga nabidyohan dahil sa sobrang taranta ko umapaw siya kaya kung mapapansin niyo umonti yung gata natin. Naglagay na nga rin pala ako ng asukal dyan tsaka kaunting asin. Kung mapapansin niyo hindi super dark ng ating latte kasi wala ko yung dark na brown sugar. Basta yun. Nung nakuha ko na nga yung gusto kong consistency ng latte, ay hinalo ko na nga itong sinaing na malagkit. Sobrang simple nga lang ng biko natin for today's video. Walang halong eme, ganun. Hindi man siya mukhang biko, basta biko pa rin yan. Nung medyo napatutong ko na nga ilalim, favorite ko kasi tutong nito, ayan, naghain na ako para sa aming mga mahal sa buhay na nasa heaven. Nag-add nga na ako nito mga pritong manok na prinito ng kapatid ko kanina para naman iwas umay sa kanila, ganun. Naumay ba sila? And then nilabas ko na itong mga pina-customize kong kandila ng binyag ni Riri. Sayang naman kasi hindi kami na-inform na kasama na pala yung mga kandila sa binayaran namin ng binyag. Kaya ayan, ang dami kong natira. Inalala ko nga lang yung mga yumaon naming mahal sa buhay at isa-isa ako naglabas ng kandila para sa kanila. Tinanggal ko na nga rin tong ribbon para naman magamit natin hanggang dulo yung kandila. Feeling ko kasi hindi rin siya safe kung hahayaan natin siyang masunog. Kaya ito, manumanuhin natin yan girl.
Kayo, paano niyo i-celebrate yung mga ganitong pagkakataon? Kami kasi nagkaproblema sa remains ni mama. Hindi namin agad na-renew kaya nung nagkaroon ng bagyo, nung binaha yung sementeryo kung saan nakalibing si mama, isa yung remains niya doon sa libo-libong na paghalo-halo or napagsama-sama dahil sa baha. At dahil nga doon, nahirapan na kaming ma-recover yung remains niya. Kaya naman kapag may mga ganitong occasions na related sa kanya, ipinagdarasal na lang namin siya at ipinagtitirik na kandila dito sa bahay. Sabi ko nga sa inyo, kapag ako yumaman at nag-viral tong mga video ko dito na ginagawa ko, ay talagang ipapahanap ko yung buto ng nanay ko. Pwede naman kasi talaga siya ipahanap, pero yun nga lang guys, is gagastos ka talaga na sobrang bongga kasi syempre DNA testing is the key dito. Anyway, ang dami ko ng chika. Dito ko na nga lang nilagay sa labas yung kandila para sa mga kamag-anak namin kasi hindi safe, may bata ako kapag sa loob ko siyang nilagay. And si Riri, times 10 na rin ang likot. Then dito naman sa loob is yung para kay mama at saka yung sa baby sister ko. Naghapunan na nga rin kami niyan, and after ito na yung ginawa naming dessert, yung biko ko. At gustong gusto ng batang maliit. Tingnan nyo naman yan. Oh, pinagtitripan pa ng nanay. Syempre, basta luto ko masarap. Cooking in a yarn. Anyway, yun na muna for today's mini vlog. At kung nakarating ka hanggang dito sa dulo, maraming salamat sa iyo and see you on my next one. Bye-bye!